Naninibago tuloy ako sa motor ko. Ang gaang dalin eh. Kagaling ko lang sa probinsya. Ngayon nandito naman tayo sa Maynila. Sasabak na naman tayo sa EDSA. Ano? Para ka mag-practice na tayo. Nandiyan. Ayan, nakabit na natin. Tapos pa nag-iisipan ko mga kapanalig, syempre pag simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV. nandito na tayo sa Nabotas. Alam nyo na mga kapanalig. So ang content natin, mga nangyayari lang sa buhay-buhay ko araw-araw. Ngayon, susunod tayo kay Budang. Dahil nasa trabaho siya at mansari namin ngayon. Sakto rin yung pag-uwi namin ni Kuya JP sa biyahe. Dahil ngayon ay 8. Niisip ko papalinis ko muna yung motor bago tayo dumiretso sa pagsundo para maganda naman yung ating motor, di ba? Ang haba ng biniyahe. Deserve niya na maging malinis. Alright. So yung mga subscriber natin na mahilig sa travel, pagpasensyaan nyo na muna ulit dahil nandito na tayo sa realidad ng buhay ko. Na daily vlog pa rin tayo, no? At iba-vlog ko kung ano pa yung mga nangyayari sa akin araw-araw. At welcome sa mga bago kong subscriber na nakilala tayo sa mga lugar na pinuntahan namin. Maraming salamat sa suporta. Hanggat wala pang biyahe, ganito muna. Hindi ko pa alam kung kailan ako babalik ng Batangas, pero dapat makabalik na agad dahil meron pa akong mga kailangan ibigay sa bukana na mga t-shirt na galing kay Mami Ams at kay Ma'am Mompant. At kanino pa ba? Kay Ma'am kay Ma'am May. Oo, may papamigay pa tayo. Yung nagbigay ng aking kala na nagamit namin. Nagpapasalamat ako sa mga nanood sa vlog namin ni Kuya JP, no? Talagang ayun, hindi na baliwala yung pagod namin doon sa travel dahil ayos din, marami din nanood. Tinaasahan ko na sa mga susunod pa na biyahe madadagdagan pa kayo. Maraming salamat sa mga nag-enjoy. Nag-iisip pa tayo ng mga pupuntahan natin. Kahit malalayo, pupuntahan natin yan, no? Sa mga naging biyahe natin, marami tayong mga natututunan, mga dapat gawin, mga dapat dalhin, at sa mga dapat na hindi dalhin, no? Hindi ko talaga makakalimutan sa biyahe namin. Isa sa hindi ko makakalimutan, yung lamig sa Lake Tabeo. Kung wala akong sipon at ubunol, ang galing talagang magiging okay lang sa akin kasi kaya ko naman tiisin yung lamig na yun ang naging problema talagang ang hirap huminga sa akin ng mga panahon na yun. Dahil may sipon nga ako tapos may ubo pa. Kaya sabi ko sana mag-umaga na. Nakasurvive naman, nakauwi pa nga Nakakatuwa. Shoutout sa mga sa mga nakilala rin natin dyan sa Lake Tabeo. May mga may mga nakasama kami sa camping na hindi ko na rin nasama sa vlog dahil wala talaga ako sa mood nung time na yun na mangulit at kumausap. Inisip ko kasi pag ako nangulit at kumausap ng mga kasabayan naming campers, baka mamaya biglang tumulo yung sipong ko, nakakahiya, di ba? Nakakahiya talaga yun, kaya sabi ko next time na lang, sayang. Shoutout na lang doon sa mga taga-Tagig, tsaka doon kila tatay na syempre nag-assist sa atin doon sa bantay. Hanap muna tayo ng car wash. Maaga pa naman. Dito sa Concepcion maraming naglilinis dito ng motor. Saglitin lang natin. Alright. Woo!
At update lang dun sa ano, sa tato. Nangangati-ngati na siya. Pero hindi pa siya as in pagaling. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi naman basta-basta na gagaling agad to. Dahil iba yung way ng pagtatato. Mano-mano. Diba? Yan, nandito na tayo sa Concepcion. As always, madalas traffic dito. Kaya hindi tayo ina-expect na talaga natin. Pag makina yung ginagamit sa balat ko na pang tato, sabi sa akin ng artist ko, hindi raw mahirap pasukan ng ano, ng ink. Madali lang siya, kaya maganda yung nakakalabasan. Dito naman pag mano-mano, katulad nga nung yung sa way ng pagtatato doon sa Buskalan, balat mayaman daw. Sabi ko, anong balat mayaman? Ang hirap daw pasukan ng tinta. Sabi ko, ganun ba? E pagkakaalam ko sa balat ko, kaya dumami yung tattoo ko, mabilis siyang pasukan ng tinta, hindi mahirap tatuan. Yan. Pero at least successful naman na okay na yung tattoo natin. Yung isa sa mga pangarap ko na tattoo natupad na. Dito na tayo, kakaanan na tayo. Naninibago tuloy ako sa motor ko. Ang gaang dalin Siyempre layo ng biyahe natin. Isang 18 hours, tapos pabalik, ilan din yun, diba? Hindi ko lang, tatanong ko lang kay kuya kung ilan lahat yung tinakbo namin hanggang pauwi. Kaya ngayon ang gaang-gaang na. Kasi dami kong dala nung nakaraan. Meron pang bag sa likod, may bag pa sa harapan, tapos may nakaipit pang bag dito, may mga upuan, tapos may laman din yung pinaka box sa upuan, di ba? Yung pinaka compartment. Kaya nung pag-drive ko kanina, parang lilipad ako. Unang bomba ko lang nasa na ba tayo? Dito meron ditong linisan ng motor para hindi naman nakakahiya. Saglit lang naman to, wala pang tong 30 minutes malilinis na to. Car wash tingnan natin kung may maglilinis. Yun, nadali. Pogi na ulit. Thank you. Okay, diretso na tayo. Maaga pa naman. Time check lang, 5:45. Natapos na tayo linis ng motor. Diretso na tayo sundo kay Budang. Pogi na naman ang motor. Ay, sarap na naman bumiyahe. Panot yung driver, malinis na yung motor, perfect, di ba? Wala problema. Hindi tayo kailangan magmadali kasi maaga pa. Minsan super late na, hindi naman super late, medyo late na lumalabas si Budang dahil marami ginagawa sa trabaho. Dahan-dahan lang tayo. Ang gaang talaga ng pakiramdam ko. Lagi na tayo masanay na lagi mabigat yung dala natin, lalo na pag palagi tayong bumabiyahe ng malayo, di ba? Walang traffic ngayon. Anong araw ba ngayon? Hindi ko na alam yung araw. Tuesday. Dapat siguro mga ganitong oras kakauwi lang namin sa bahay kung natuloy kami sa Dinggalan. Okay lang naman na hindi kami natuloy kasi pwede naman namin balikan yun sa mga susunod pag nasa kondisyon na talaga yung aking katawan. Tulad yan ang sabi ni Kuya JP, ang hirap kasi pag merong nararamdaman yung kasama mo, hindi mo alam kung ano ba dapat yung gawin, diba? Pati siya maapektuhan, hindi siya makapag-focus sa sarili niyang vlog kasi pati ako iintindihin niya. Syempre bilang ako nakasama niya, iintindihin ko rin siya. Ayokong
maisip niya na parang nahihirapan ako kasi mag-aalala siya, di ba? So parehas kaming mag-iisip na kung ano-ano. Kaya nagdesisyon na lang kaming umuwi. Tara na. Grabe experience. Marami pa tayong may experience ng mga ibang lugar na mapupuntahan. Kakatuwa. Siyempre, salamat kay Lord kasi nakauwi kami ng maayos. At kahit na aksidente, goods pa rin naman. Sa biyahe kasing malalayo, katulad nung ginawa namin ni Kuya JP, kailangan mo kasing matutunan na iisang tabi yung pagod mo. Hindi kasi kailangang maapektuhan yung utak mo kahit pagod ka. Kailangan mo makontrol yun kasi pag dinala mo yung pag sinabay mo yung utak mo sa katawan na pagod, hindi ka na makakapag-isip ng maayos, saka hindi ka makakapag-drive ng maayos, hindi ka na makakapagkwento ng maayos. Oo, pwede magpahinga, pero syempre may mga times na kailangan nyo talagang bumiyahin ng dire-diretso, 2 oras na diretso na walang pahinga, dahil meron kayong tinatarget na oras para marating yung lugar na yon. So sa time na nagdadrive ka, kahit pagod ka na, kailangan mo matutunan kung paano mo kontrolin yung sarili mo kahit pagod ka na, di ba? Sige, JP nga ginagawa niya, kumakanta siya nakailang album na ro siya ng kanta para hindi lang atokin Nakakatuwa. Ako naman hindi kumakanta, seryoso lang ako sa loob ng helmet. Tapos kung ano-ano lang inisip ko, basta focus lang sa daan. Biro mo ilang bundok yung tinawid namin. Sabi ko nga sa inyo, sabi ko, uy, pagpababa na kami ng bundok, sasabihin ko, ay malapit na kami, nasa baba na kami. Mamaya tataas na naman kami Sabi ko, ay walang iya. Another bundok na naman natatawirin yun, liko-liko na naman kami. Pero nakaka-enjoy. Kasi kahit pa paano, nakakapag nalalaro mo yung mga sigsag yung nilalaro mo yung banking konti pero may kasama pag-iingat. Ganon. Ganon yung nangyari sa biyahe namin. Yung pagkakaslide ko dun sa hindi ako na semplang dahil matulin talagang lang po, talagang dahan-dahan na rin yon, tapos nabigla ng preno. Magtataka kayo kung bakit nabutas yung pantalon ko. Baka isipin nyo na na baka nga matulin kasi po pababa kasi yung daan. So nung time na nasemplang ako, diretso slide, madulas yun, diba? Pababa, matarik, nag-slide na siya. Kaya kung wala akong gloves, talagang butas pati yung kamao ko. Grabe ang traffic. Ano ba ngayon, Pasko? Medyo may panghihinayang lang talaga ako ng mga huling araw, kasi hindi na talaga ako makapag-vlog ng maayos. Kahit kumakain kami, hindi na ako nangungulit doon sa mga tindera, ganoon. Hindi na ako kumakausap masyado ng mga mamimit namin. Hindi katulad pag wala akong nararamdaman, di ba? Talagang all the way kukulitin natin kahit sino yung makasalamuhan natin. Tiyempo, ganun ang mga pangyayari. So wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ang weather lang. Minsan magandang pakiramdam, minsan hindi. Hanga ako kay Kuya JP kasi kahit mahina ang tuhod niya, malakas naman ang baga. Hindi man lang inubo, hindi man lang sinipon. Kahit napakalamig. Nagyayabang pa ako nung una sabi ko, sanay na ako sa lamig kasi sa Kampanalig, di ba? Malamig na. Nung bandang huli, ako pala yung magkakasakit.
Pamonumento na tayo. Kabisado nyo na to eh. Pang ilang beses ko na nagbablog yung daan dito. Pang ilang beses ko na nagbablog. Iisa lang yung daan pero iba-iba naman ang kwento. Diba? Malapit na tayong bumalik. Siguro papahinga lang ako 2 araw. Balik na tayo ng Kampanalig para makita na natin yung sitwasyon dun. Etong motor ko kahit ilang beses na akong nasemplang dito, hindi ko naman siyang naisipan ko palitan, pero hindi naman as in yung yung kailangan. Di ba dati nagpaplano nga ako ng ADB kasi ang dami ko pang inuuna mga kapanalig eh. Kasi pag bumili ako, wala na akong panggastos, tsaka wala na akong pangbayad sa mga kailangan kong bayaran. Hindi naman pwede yung isang sahod mo lang, excuse me, na tuloy ako na dighay. Hindi naman pwede na yung isang sahod ko lang sa YouTube ibubuhos ko na lahat sa pambili ng isang motor, di ba? Ay ang dami kong inuuna. Kung kukuha ng hulugan, ayoko na eh. Kasi sasakit na naman ulo ko eh, kasi dadagdag na naman yung hulugan. Siyempre yung sa bahay hindi pa nga tapos, di ba? Ang dami ko pa rin kailangan yun doon, ayusin. Ayan. Kaya lang tayo, pag sinuwerte-swerte at maraming nakatuklas ng ating vlog, edi madali na yan, di ba? Kaya maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Step by step lang tayo, step by step. Yung minivan nga talagang nung nakaraan gustong gusto ko na eh. Parang talagang nagsisearch na ako, pati si Mayor TV nagka-chat na kami, sabi ko. Sabi ko, sige pag-iisipan ko muna kasi mahirap din yung pabigla-bigla. May ugali kasi ako na pag meron akong nagustuhan mga kapanalig, parang gustong gusto ko na talagang gusto ko na siyang pilin na sobrang excited ako, hindi ko na naiisip yung mga pwedeng mangyari. Yun ang problema sa akin eh. Kaya kinokontrol ko yung ganong feelings ko, diba? Unahin muna yung mga importante. Pag naka-ayos-ayos na ulit, tsaka natin yun yan, isa-isa yung bilhin, diba? Mahirap na, magdudugo ang bulsa. Dito na tayo sa monumento. Papasok na naman tayo ng EDSA. Kagaling ko lang sa probinsya. Ngayon nandito naman tayo sa Maynila. Sasabak na naman tayo sa EDSA. Sasabak na naman tayo sa mga dito, sa mga sa mga sasakyan. Okay. Alright. Okay, diretso. Okay, salamat Bawal talaga nakatsinelas dito sa sa EDSA. Nung nakaraan nakatsinelas ako eh. Buti na lang napakiusapan ko yung yung traffic enforcer kasi may gout ako, hindi ako makapagsapatos. Kailangan ko sunduin si Budang. Nagtsinelas ako. Sabi ko na lang may gout ako. Ayun, naawa siguro sa akin. Siguro may gout din siya, kaya alam niya. Malapit na tayo sa Walter. Traffic na naman. Talagang pagdating dito, traffic eh. Dito kasi naiipon yung mga sasakyan. Dito na tayo. Hindi pa alam ni Budang na nandito na tayo. Hindi ako nagsabi. Walter na tayo. Pag naaamoy ko talaga yung mga pagkain sa sa fast food, bumabalik sa akin yung nakaraan. Sarap. Pag break time kasi namin, may pre-meal yun. Puro manok yung kinakain namin dati sa KFC. Kaya yung ibang mga kasamahan ko, aray,
Parang tinutubuan ng kati-kati sa kamay. Kasi palaging manok yung ulam namin. Makikita mo dito, tinutubuan sila ng ano, parang nagkakaroon sila ng kaliskis, pero manok yung kinakain. Ano tayo? Sarado pala to. Pindutin. Isang ano nga, one piece chicken tsaka burger, ano. Hindi naman drive-thru. Masam mo. Okay, thank you. Dito na si Budang. Mamaya pa out niya eh. Anong oras ba natin? 6:17 pa lang. 6:30 out niya, pwedeng maging 7 pa, depende sa ginagawa niya. Dito na tayo. Saan kayo? Okay mo. Nandito ako lagi natatapat mag-park. Okay, I'm here. Nandito na si Budang. Ayan na. Kakain kami. Mansari namin eh. Kakain kami dito sa may... Ano ba to? Ano pangalan nito? Sukiya. Sukiya, Japanese food. Ayan. Tiyempo, di ba yung uwi ko? Ano natin? Mansari natin, kinabukasan. Kain muna kami. Tapos mamaya siya naman yung kakainin ko. Ano orderin mo, Amlis? Masarap. Chicken, mag-chicken ka na lang. Sige, chicken na lang para hindi ako atakihin ng gout. Ayan. Kailangan alagaan natin yung sarili natin kasi ngayong month na to, kailangan natin magsipag. Babalik tayo ng Batangas para makapag-vlog pa. Tingnan mo ha. Wow! Yari na naman ang gout natin ito. Bakit? Chicken pala yan, chicken. Ano sa'yo? Beef. Kalaban natin yung beef. Ang ganda ng bangs ko, pang baby. Meron sila chopstick. Siyempre, para mapil natin na sa Japan tayo, gagamit tayo ng chopstick. Dali para. So, chopstick. Sample. Wow, yun na yung kanya. Food trip na kami, food trip. Chicken. Ano to? Kuya. Gula. Lahat ng sinubuyas, lagyan mo sa akin na. Healthy yan. Bah! Ano? Para mapil kung ano, Japanese ako. May Japanese bang pango? Kain. Sarap.
kami kumain. Malapit na rin kami magkainan. Wow, ganda ng motor ko, oh. Bagong linis yan. Oh, pintab. May paano ka? Ha? Bago ko pumunta dito. Kala mo wala pa ako, no? Ha? Sabi niya, saan ka na? Pagasan mo ako, ha? Wala na akong gas. Ha? Tara, sunduin natin si Budang. Nilibre ko na siya ng pagkain dahil masari namin. Sabi ko, ilibre niya naman ako ng gas. Oh, libre mo ako gas, ha? Papultang mo ako, ha? Tara na. Kasama na natin si Dangbu. We're going home na po sa Nabotas. Oh, nasundo ko na po yung yung pasahero. Stop. Okay na. Okay na. Tutut! Woo! 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 Sundo na si Budang. Biyahe na tayo po, Lord, guide niyo po kami, Lord. Uy. Di ba na dito na tayo agad? Ganun lang kabilis yun. Oo. Kung gaano kaluwag sa mga pinagdaanan natin nung sa probinsya, ganun naman kinasikip dito sa EDSA. Sige, patintero na naman tayo. Balik sa realidad. Sige. Pahabol. Naku, wag kayo maghabulan. O yun, lumuwag din. Sa wakas. Ang sikip-sikip doon sa may EDSA. Ha? Ano? Ay, papagas na pala tayo. Nakalimutan ko. Pwede ba magpagas dito sa BPI? Tapos sa clean fuel. Ha? Ito BPI eh. Ayan o. Unleaded. Okay. Eh, nakapakata ng gas eh. Nakano na tayo. Dahan-dahan lang. Wapya. Uy, full tank na naman tayo. Ganda na dumaan dito, luwag oh. Ang lamig sa pakiramdam. Dito na tayo sa may SM Sangandaan. Ayun oh, nakagaw na. Listen nyo, 769. Oh, ba't hindi pa rin kayo nag-go? My goodness. Mag-go na kayo. Go and go and go and go. Please. Baka maabutan pa tayo ng red light eh. Bilis! 45. Yan. Madami sigurong pasahero. Ganito ang buhay namin pag sinusundo ko si Budang. Palaging traffic. Ang traffic naman sa Sanghandaan. Maraming pasahero kasi dito. Okay. Meron palang ginagawa na daan sa Sanghandaan. Kaya traffic. My goodness. Ano yan? Inaayos? Ano ba yan? Tulay? Uy. Yung ilalim.
Hop, yeah, naman eh, pop, pop. Dadaan muna kami dito ni Budang sa may ano, Fisher Mall kasi gusto niya rin makita yung bagong tayo dito na Starbucks. Gaganon pa tayo? Ba? Ano, ihinto pa tayo sa mismong Starbucks? Titignan mo lang. Starbucks, oh. Oh. So nakakain na tayo, nakapag-ice cream pa tayo kanina. Silipin natin. Ibigay natin ang hilig. Sisilip lang naman eh. Oo. Sige. Ha? Daming Jollibee. Oo nga. Wala kasi ang Jollibee. Oh, yan oh, Starbucks oh. 24 hours ba? Aba, daming ano, daming tao. Oo. Ayun oh. Alawak din oh. Galing. Dami. Ayun pinaano sa Facebook, yung haba ng pila. Laki din. Ang daming estudyante. There's so many students. I remember the day. Ng mga panong estudyante pa ako. I remember the day when you're here with me. Those memories. Nandito na naman tayo sa palengke. Ilang beses yun nakikita to sa vlog ko. Ang palengke. Di ba kayo nagsasawa? Nandito na naman tayo sa palengke. Opya. Kung saan madami ako nagawang kalokohan sa palengke ng Hulong Duhat. Sa mga nakafollow sa akin, alam nila yan. Nung ano pa lang, nasa Facebook pa lang ako. Nung doon pa lang ako gumagawa ng kalokohan. Medyo baby pa ako ng mga panahon na yon. Ngayon, ano na ako eh, matanda na. Sige, hanggat bata pa, maglaro kayo. Maynard! Yeah, mahal ko. Basta mo yung ano, open the gate, the golden gate. Good morning. Ay, hindi pala, tanghali na. Tuloy natin ang vlog. Naisipan ko lang na ikabit na itong ating cellphone holder doon sa motor kasi bukas mabiyahe na ulit tayo papuntang Batangas. Ayan. Oh, ano sumama? Okay, sama, ha? Kulit eh. Nilalagyan na namin ng harang dito. Si Papa naglagay kasi pag meron dumadaan. Etong malaking aso namin na si Cal, natatakot yung mga dumadaan kasi ang tapang na nahul eh. Malapit na siya makatalon doon. So, kulit nyo ha. Ito muna kami sa garahe. Hindi talaga magsuot ng stepping pag 14. Yun, di ba bitin? Dito natin ilalagay. Tanggalin mo muna. Tapos ikakabit na doon. Maraming tools si Papa eh. Light-pick ata yun. Lumuwag na. Yun, tanggal na. Saan ba yan? Pag alam ko pati ito tatanggalin. Oh, teka lang. Magandang klase itong nabili natin, yung Moto-Volt. Matigas kasi siya. Yan. Practice natin kasi syempre plano ko rin magbiyahe mag-isa. Hindi naman malalayo. Yung mga malalapit na sa Batangas, ngayon Cavite. Kung saan pa may Kalatagan, kung saan. Para ka mag-practice na tayo. Yan dyan. Gas siya, no? Yan. Buti na may tools si Papa. Ako yung nagmumotor na kahit isang tools wala eh.
Kaya pag talagang nasiraan, sabi ko nga sa inyo, kailangan hanap tayo ng isang ano, Tingnan mo. shop. Yan na po. Okay na yan. Yan. Yan, ma-practice na tayo. Ano, nagaganyan naman pala siya. Yun! Pwede na tayo bumiyahe. Sana maaga ako magising. Kasi yun talaga ang kalaban ko eh. Pag yung talaga wala tayong hinahabol na oras, yung hindi katulad nga ng pagbabiyahe kami ng malayo, meron kaming call time. Kunyari, alas 9 ng gabi, alis na. Alas 12, alis na. Alas 12, alis na. Pero pag wala akong sinusunod na oras, Tingnan mo yan. ah, Tingnan mo kung... yan, ganyan pa. Yan, thank you sa tulong ni Papa. Yan, lalagay na natin itong pinaka. Ayan, nahigpitan to eh. Ayan, nakabit na natin. Tapos pa nag-iisipan ko, mga kapanalig, syempre, pag nakaipon tayo, yung, hindi ko alam kung bibilin ko yung Insta360 o yung mismong, ano lang din, katulad nito na GoPro. Pag 360 kasi, ang hirap i-edit. Tsaka yung ginagamit kong pang-edit ay cellphone lang. So, hindi ko alam kung makakabisado ko. Sa bagay, napag-aralan naman. Kapag mas maganda pag 360, no, kitang-kita mo yung paligid. Kung ano yung nangyayari sa paligid, pwede mong mai-review. Hindi katulad pa GoPro, sa'yo lang nakatutok. So, bahala na. Medyo matagal pa naman yun dahil marami pa tayong pwedeng unahin. At ipapaayos ko pa yung motor ko. Sa ngayon na hindi pa natin kaya as in na magpalit ng bago, ipapaayos ko na lang siya muna. Katulad dito, titignan ko kung nakakabili ng play rings na sa kabilang side lang, dito lang sa left side, para mapalitan na natin to sa susunod. May mga tama katulad nito, palitan lang naman yan, hugutin. Tapos itong ano natin, side mirror, yan, papalagyan ko rin siya ng pinaka crash guard dito, para kung sakali ko mangyari, hindi talaga na-damage. Ayun yan, yan ang plano ko. Binigyan ko lang kayo ng may idea kung ano yung mga gusto kong gawin dyan sa motor. Medyo umano na pala to, oh. Tumama rin siya, oh. Bumaba, kaya ipapaayos natin. Isa-isayin lang natin, baka magdugo. Yung pumaling lang siya. Bumaba ng konti. Kaya mo yan, kaya mo yan. Pabiyahe na tayo bukas. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.